Para sa ulam namin ngayong umagahan, maaga akong umakyat sa taas ng bundok para maghanap ng mauulam at eto nga ang ulam namin, mga fresh na gulay na binagoongan. Hindi pa nga sumisikat ang araw nung naglakad ako papunta dito sa taas ng bundok. Katatapos ko lang yan magkape at naisipan ko nga na umakyat dito sa taas para maghanap ng pwedeng maulam ngayong umaga. At nung papunta na nga ako sa kubo, napansin ko na meron pa rin palang mga bulaklak yung tinanim ko na kalabasa. At dahil nga medyo marami yung nakita ko dyan ng mga bulaklak, kaya naisipan ko na rin na pagkukuhanin at isasama ko na nga lang doon sa lulutuin ko na gulay ngayong umaga. Medyo masukal na nga lang dito sa pinagkukuhanan ko, pero siguro kapag sinugahan na to ng baka ng kapatid ko, medyo mababawasan na ng kaunting damo. At habang namimitas din pala ako dyan ng bulaklak, nagtitingin-tingin din ako at baka merong ang naligaw na bunga ng kalabasa. Yung mga bunga kasi nito ay pinagpipitas ko na noong nakaraan. Yun nga lang, kainamang liliit pero napakinabangan pa rin naman. Tapos yung tanim ko rin pala na talong, meron pa rin namang napipitas. Yun nga lang, talagang pang sarili na lang, pang ulam na lang talaga namin. Kaya pala naisipan ko na magluto ng gulay ngayong umaga kasi 2 araw na puro karni ang ulam namin. Nagpakatay kasi ng baboy sila mama at marami nga ring mga naiwan na karni sa bahay at yun nga yung inuulam namin ng 2 araw na. Kaya sabi ko ngayong umaga maggulay muna kami at lahat nga na makikita ko na pwedeng pitasin na gulay ngayong umaga ay pinagkukuha ko na. Bale yung mga gulay na mga kinuha ko ngayong umaga ay bulaklak ng kalabasa, talong, okra, kamote at saka patola. At meron nga rin ako nakalimutan dyan na pitasin yung bunga ng singkamas. Masarap din kasi yun nga lang nakalimutan ko magpitas at naalala ko lang nung nakauwi na kami sa bahay. Isang maliit na patola lang dyan yung pinitas ko, pinili ko yung pinakamura kasi mas masarap kapag murang-mura pa. Nilaglag ko na rin dyan yung mga magulang na kasi hindi naman na mapapakinabangan at saka para sipagin pa siyang magbunga. Masarap ang binagoongan na gulay kapag merong kasama na kamote, kaya naman dumiretso nga ako dito sa may kamutihan para maghukay ng ilang piraso. Pagka-uwi ko pa lang yan sa bahay, sabi ko kay mama dapat mahukay na mga laman ng kamote habang hindi pa nasisimulang kainin ng mga daga. Hindi ko alam kung anong klase ng kamote itong hinuhukay ko pero maganda siya maglaman kasi medyo malalaki. Tumigil nga lang ako dyan sa paghuhukay nung nakakuha na ako ng 3 piraso na medyo malalaki kasi kakaunti lang naman ang ilalagay ko sa kulay at sabi ko nga tama na ito. At habang pabalik nga sa kubo, meron akong nadaanan na isang puno ng saging na saba na tibain na. Hindi pa nababawasan ng ibon yung bunga niya at hindi na namin hihintay na bawasan pa kaya tiniba ko na. Hindi ko na pala iuuwi sa bahay itong tiniba ko na isang buwig na saging at iiwanan ko na nga lang dito sa kubo para kapag umakyat kami, meron kaming mamerienda na panlaga o pang-ihaw. At lahat nga ng gulay na yan na nakalagay sa bilao, yan ang ulam namin ngayong umagahan. Mas maganda sana kung meron pa tong kasama na sitaw, kaya lang wala naman na akong makita na bunga. At yung isang buwig na saging, nilagay ko muna dito sa may likod ng kubo, sa may dating kulungan ng kalapate ng kapatid ko. Tinakpan ko ng sako para hindi tukain ng manok. Nilagay ko na rin yung mga gulay sa may fishnet at naglakad na nga ako pauwi sa bahay. At yung mga manok na alaga ni mama nagsusunuran sa akin. Akala siguro nila yung daladala ko ay pagkain nila. Pagkarating ko sa bahay, nagpalit lang ako ng damit at pagkatapos inasikaso ko na yung mga gulay. Pinaglilinisan ko na at pinagagayat ko na. May sahog rin pala na pritong bangos yung lulutuin ko na gulay. At pagkatapos ko nga dyan magprito, nilagay ko na yung gulay at kasunod nga rin dyan yung bagoong naman na isda. Naglagay din ako ng kaunting tubig at pagkatapos tinakpan ko na. At doon kumukulo naman na siya, doon ko na nilagay yung bulaklak ng kalabasa. Wala na rin pala ako nilagay pa dyan na ibang ricado. Basta ang nilagay ko lang dyan ay yung bagoong na isda. Hindi na ako naglagay ng mga sibuyas, bawang o kahit na kaunti man lang na pampalasa. Para sa amin kasi ang binagoongang gulay, kahit hindi ka dyan maglagay ng ricado, basta meron siyang sahog na prito o kaya naman ay inihaw na isda, magiging masarap pa din siya. So yun lang for today's video. Thank you for watching. Kain po tayo!